Hey mga brods, isa sa mga matalik na kaibigan talaga na ito po ni Mikey Williams dito po sa SMB ay ito pong si Chris Ross mga kabrods ha. Yun nga, nababalita na ito pong TNT Tropa is making a move na para nga ma-trade ito pong si Mikey Williams. And yun nga, nagka-interest na yung mga iba't ibang kuponan, lalong-lalo na ito pong SMB at Barangay Nebra San Miguel. Pero isa talaga sa mga matalik na kaibigan ni Mikey Williams ay ito pong si Chris Ross. Malaki ang kanyang respeto dito kay Chris Ross. Di ba nga nung nagkampiyon ito pong SMB kontra TNT Tropang Giga noong 2022, di ba? Nag-celebrate pa ito pong si Mikey Williams dito sa SMB Victory Party imbis na doon. Nalulungkot siya doon sa TNT Tropang Giga squad pero naandun siya sa SMB party dahil nga nandun ang kanyang matalik na kaibigan si Chris Ross. So kung hindi nyo naman alam mga brods, paano nga sila naging kaibigan? Si Chris Ross kasi ang tumulong dito po kay Mikey Williams na pumasok dito sa PBA nung hindi pa ito nakakapunta sa PBA mga brods. So simula ng mga draft, dito na niya tinulungan na ito pong si Mikey Williams. Yun nga, simula nun, talaga nagtuloy-tuloy na yung career na ito po ni Mikey Williams. From nothing dito sa PBA to champion team na ang kanyang TNT na pa-champion niya naging finals MVP pa ito pong si Mikey Williams. Yun nga, naging 2-time PBA champion pa yan nung 2021 Philippine Cup and 2023 Governors Cup dito sa TNT Tropang Giga. At yun nga, biruin nyo, sa dalawang kampyonato yan ni Mikey Williams, siya ang naging finals MVP sa dalawang kampyonato na yan. Biruin nyo, from nothing to finals MVP and champion team ang kanyang kupunan. Kaya nga mga brods, ito pong si Mikey Williams, malaki talaga ang naging respeto talaga rin ito dito kay Chris Ross. Kaya nga mga brods medyo malapit-lapit talaga sa katotohanan kung siya ay mapapalipat sa SMB. Alam naman natin si Mikey Williams is ito talaga sa mga medyo mataas na talagang value dito sa PBA. Kaya nga ang SMB kaya nilang tapatan yung offer na yan dahil syempre marami naman din silang mga young guns and yung mga veterans din dito sa SMB matataas-taas din yung value nito. Pero kung gugustuhin nila si Mikey Williams, sino naman ang bibitawan nila? Pero yun nga, from the rise of Mikey Williams, dito naman yung fall ni Mikey Williams dahil nga tinitrade na ito ng TNT Tropang Giga. Biruin nyo na pa dalawang kampyonato ito ni Mikey Williams ng 2021 at 2023 pero tinitrade na siya dahil sa kanyang attitude. Mga brods, ganyan dapat nakokontrol dapat ni Mikey Williams ang kanyang hangin dahil ito ang hindi niya natutunan kay Chris Ross na kahit ilang kampyonato nang nakuha ni Chris Ross, di ito nagawa ni Chris Ross na humingi ng mataas na sahod na offer. Kumbaga dapat respetuhin mo yung team kung ano yung i-offer sa'yo dahil binibigyan ka naman ng mga magagandang bonuses. Pero itong si Mikey Williams nagde-demand ng sahod. Tapos yun na, mga brods, tuloy-tuloy na. Nagkaroon na siya ng awol, hindi na pumupunta sa practice. And yun nga, kapag i-invite mo to sa Gilas Pilipinas, kailangan mataas ang bayad. So mahirap na dito kay Mikey Williams from rise to fall ni Mikey Williams. So sayang din talaga yung talent ng isang player kung bad attitude ka talaga. Pero dito sa SMB, maganda naman ang programa dito. Marami naman talagang mga players dito ang talagang may attitude sa ibang kupunan. Pero pagdating na sa SMB, wala na. Kaya nga maganda rin dito sa SMB mga brods dahil lahat ng mga coaching staff dito parang tatay-tatayan mo na. Kaya kung mapunta dito sa Mikey Williams, malay natin magbago pa ito tapos magagabayan pa siya dito ng kanyang kaibigan or kuya talaga na ito pong si Chris Ross. Alam naman natin yung capability ni Mikey Williams mga brods, malaki ang itutulong talaga nito sa koponan kung tutuusin. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods iisa-isay natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods ito pong si Kevin Kiambao. Speaking of Rice, ito pong rising star ng LaSalle or De La Salle Green Archers na ito pong si Kevin Kiambao, 6'7" at napakabatang player na 22 years old lang mga kabrods. From best passer ito dati ng FIBA Asia Cup 2022 kung saan doon talaga siya nakilala yung passing ni Kevin Kiambao to finals MVP and UAAP champion ngayong 2023 mga brods. Guess what? Siya ang ating most valuable player ng UAAP ngayong 2023. So malaki na ang mga
Naging milestones na ito po ni Kevin Quiambao kahit nasa 22 ang kanyang edad mga kabrods. Isa pa dito, dito sa Strong Group Reality Philippines, dito talaga siya nakilala ng tuluyan mga bros nung naging kakampiyonan niya. Ito pong sina Dwight Howard, Mackenzie Moore, Andre Blatch, yung mga the best of the best na kinuha ng import ng Strong Group Reality Philippines. Pero syempre si Kevin Quiambao pa rin ang umaangat-angat dyan mga kabrods. Biruin nyo, proud din tayo siya kahit syempre ang lakas ng Strong Group Reality Philippines, kahit ang dami na lang imports na kinuha dyan, si Kevin Quiambao pa rin ang umaangat na local na Pinoy talaga dyan mga kabrods. Kaya nga, ito pong UAE, gusto nga siyang i-naturalize doon mga kabrods. And yun nga, ang laking offer yun ng UAE Biruin mo, syempre, ina-naturalize ka dahil syempre mga brods, na-scout nila ito pong si Kevin Quiambao nung naglalaro ito sa Dubai International Championship. Kaya nga nakitaan nila ng potential ito pong batang ito. Kaya nga mga brods, makalay natin, hindi na rin ito bumalik dito sa Pinas. Kumbaga, dito na siya magtutuloy-tuloy ang career doon sa Dubai dahil ang laki talaga ng bigayan talaga doon. Tapos ito na naman si Kevin Quiambao. Ito na mga brods, kinuha ulit ito ni Coach Tim Cone ngayong FIBA Asia Cup 2024 qualifiers kung saan makakatapat nila ang Hong Kong ngayong February na mga kabrods. Kaya ito, nag-ensayo ulit sila with Coach Tim Cone at syempre hindi ito mawawala sa pool ni Coach Tim Cone talaga si Kevin Quiambao. Kaya nga malaki na ang tiwala mga brods ni Coach Tim dito kay Kevin Quiambao. Pero nyo, 22 years old, sa dami-dami ng pagpipilian sa PBA na mga veterano talaga at magaling, kinuha pa rin niya talaga ito pong si Kevin Quiambao na international talaga ang kanyang laruan. Yun nga, kasama na rin niya yung mga Japan B-League boys dyan. Pero mga brods, ito na mga brods habang wala pang mga masyadong over dito kay Kevin Quiambao International mga brods, alam natin tapos na rin ang kanyang championship dito sa UAAP De La Salle Green Archers. Dito na nga nagme-make move ito pong sina Coach Tim Cone and Boss Al Francis Chua na baka kung sakali pag-offer sila ng malaki dito po kay Kevin Quiambao para nga sa next draft ng PBA mga brods ngayong 2024, dito siya mapupunta dito sa barangay Nebra San Miguel. Dahil alam naman natin si Kevin Quiambao, paborito rin ito ni Coach Tim Cone. Kaya nga dyan sa ensayo ngayong Gilas Pilipinas, talagang nakikita nila yung potential ni Quiambao. At yun nga, hindi rin biro talaga yung offer ng UAE. And na-prove talaga yun ni Kevin Quiambao nung itong si Coach Tim talaga ang humawak na rin sa kanya. Ngayon, talagang napapa-impress niya si Coach Tim. Kaya nga ito pong si Boss Al, SMC Management, handa silang bigyan ng magandang offer ito pong si Kevin Quiambao kung ito ay i-accept niya. Siyempre, napakalaking bagay na ito, 6'7". Nag-improve ang kanyang scoring, ang ganda rin ng kanyang passing ability, mataas ang basketball IQ, magandang attitude, lahat na kay Kevin Quiambao, tapos 6'7" pa. Kaya ikaw mga bro, sa tingin nyo ba, dapat bang i-push ng SMC Management at ni na Coach Tim ito pong si Kevin Quiambao na mapapunta dito sa PBA at ma-draft nila? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga bro, sa isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bro. This is Overrated Highlights, yun lang. I'm out.